ba mga kababayan, sa totoo lang, sinasabi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na wala daw pong nagawa etong si PBBM. Pero kung iisipin po natin ng napakaraming beses, ang makakapagsabi naman po talaga kung may nagawa or wala etong si PBBM mga kababayan, at totoo po yung magiging sagot na mga kababayang Pilipino po natin, which is yung mga nasa laylayan. Katulad ng mga mangingisda, magsasaka mga kababayan, at iba pa na nasa laylayan ng Pilipinas mga kababayan, ng lipunan ng ating bansa. So ngayon, kung titingnan ninyo, may nakita akong video na kung saan mga kababayan, ito po kasi ay nagbabiral. Kaya pala nang gagalaite yung mga DD-shit mga kababayan dito po kay Sir Jan Nubiano, yun ata yung pangalan dito, o Nuevo mga kababayan. Ito po ay kinikredit po natin sa kanya kasi nagsalita po siya patungkol mga kababayan dun sa nangyayaring hanap buhay po nila ngayon. Nabuhat nung naging presidente si PBBM, mas naging maganda ang hanap buhay ng mga kababayan po natin na nasa agrikultura. So ngayon, pakinggan po nating mabuti yung isang statement na inilabas ng isa sa mga kababayang Pilipino po natin na nasa larangan ng pagdinegosyo ng coconut farm. Ibig sabihin, ang negosyo po nito ay yung kopra mga kababayan, at ito po ay masasabi natin na mga nagdinegosyo at naghahanap buhay sa laylayan ng ating bansa. So ngayon, pakinggan po nating mabuti kung bakit nga ba nanggagalaite yung mga DD-shit dito kay Sir Jan Nuevo. Ano po, i-play na po natin. Real talk lang sa aking mga kapwa Pilipino, at sana wag kayong mga eto, take note ha, hindi siya pro BBM, hindi siya pro gobyerno, hindi rin siya pro Duterte. Sa madalit salita mga kababayan, neutral po etong nagsasalita kasi nagbigay lang siya ng pahayag sa kung ano yung nangyayari sa kanilang hanap buhay ngayon. Ipagpatuloy pa natin. Saktan sa mga mababanggit kong salita. Nagpapakatotoo lang tayo, doon tayo sa totoo, at hindi tayo doon papabursa kung anong mga salitang wala sa tama. Ito, bilang nasa coco farm agribusiness, sasabihin ko sa inyo yung mga pagkakaiba ng namumuno sa ating bansa. Kung sino yung nagbigay ng katugunan sa aming mga kahilingan. Ito, panahon ni Gloria, ang pinakang mataas na presyo ng kopra 62, pero saglit lang, ilang buwan lang yon, at na-maintain sa 27.30. Pero mas maganda pa rin at umabot ng ganun ng kataas ang presyo. Panahon ni Joseph Estrada 50. Panahon ni eto ha, yung presyo ng kopras na tinutukoy niya, ito ata yung per kilo mga kababayan. Yung per kilo kapag binibili po sa kanila, umaabot daw mga kababayan nung panahon ni Gloria ng nasa 60 plus. Pero ilang buwan lamang daw po tumagal yon. And then nung dumating yung nung panahon daw ni Erap is nasa 50 mga kababayan yung kilo ng kopra. Kasi nga naman kung tutusin mga kababayan, kapag tinatangkili kasi ng gobyerno yung produkto or yung negosyo ng mga kababayang Pilipino po natin, talagang tumataas yung presyo mga kababayan ng pagbili sa merkado nito mga ibinebenta ng mga kababayang Pilipino po natin na negosyante. Pero kapag naman yung gobyerno ay puro import yung ginagawa, mababa talaga na nabibili sa kanila yung kanilang mga produkto mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin ni FBR 45 to 50 pinakamataas. Panahon ni Pinoy, nagpamarehas ang taas nila ni Gloria, 62 rin, at na-maintain sa 40. Ayan, dini sa amin 40, 37, 38. Yun, hindi bumaba siya ng 30. Panahon naman ni Digong, yan bumaba yung kopra, bumaba. Ang nabibili kong mantika
sa merkado, puro tatak chikwa. Oh! Tapos pandemic na. Ito, real talk lang ha, huwag kayong masaktan. Real talk lang to, huwag kayong masaktan. Pandemic na. Siguro 2019, balitang-balita naman. 3 bisis tamaan ang Quezon Province ng bagyo. Di nasalanta ang aming pinagkukunan ng pangkabuhayan. Di nilang sa akin mahigit 300 puno yung pinutol-putol ng bagyo. Nanghingi kami ng isang pabor, nagsumiti kami, wala man lang kapansin-pansin. Kikita nyo? Tapos sasabihin ng mga taga-suporta ni Digong, mahal na mahal daw ni Duterte yung mga kababayan nating magsasaka. Pero kung titingnan yung mabuti mga kababayan, ito mismong ang nagsasalita nito nasa laylayan ng Republika ng Pilipinas. Yung mga nakakaranas talaga mga kababayan ng pag-unlad ng bansa or paghirap ng bansa, sa madalit salita, sila yung nakakaramdam. Ngayon ang sinasabi niya, nung panahon daw ni Duterte, pababa daw ng pababa ang presyo ng kopras. Kasi nga naman mga kababayan, ang mga nakikita daw po niyang produkto, pag bumibili siya sa merkado, produkto ng mantika, puro daw tatak in-check mga kababayan. Ibig sabihin, siguro nung panahon ni dating Pangulong Duterte, saglip na tangkilikin natin mga kababayan yung produkto nitong mga farmers po natin. Ang ginagawa siguro nila, nag-i-import sila ng mantika sa ibang bansa, sa China, and then ibinibenta nila dito sa merkado sa Pilipinas. Kaya ngayon, ang nangyayari, saglip na natututukan natin yung mga farmers natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sa pamamagitan ng pagtangkilik natin sa kanilang mga ibinibentang produkto, mas natututukan natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte yung produkto ng mga dayuhan katulad po ng China. Kaya ang nangyayari, saglip na pamahal, pamura yung pagbili sa kanila ng kanilang kopra. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang pinakamasaklap pa nga sinabi dito, sinubukan nilang lumapit at humingi ng tulong sa agriculture, sa DA, sa Department of Agriculture mga kababayan sa panahon ni Duterte. Pero wala man daw naging action. Pinakang mataas sa panahon ni Duterte, 30 City, 40. Tapos biglang baba, maintain sa 33 sa Lucena. 30. Tapos dito din sa amin, panahon pa ng pandemic, 20, 18. Aba. Naku naman. Napakalayo, di ba? Ngayon, sabi nung iba, mag-i-election lang. Aba, nung nakaraang taon pa, hindi na mataas na ang presyo ng kopra. Hindi sa amin. 33 hanggang nag-40, 50. Tapos bumaba ulit, nag-50, 40. Ngayon, 87 pesos na ang per kilo. Panahon daw ni PBBM yan Ngayon mga kababayan, baka daw kasi sabihin ng mga taga-suporta dyan, yung iba mga kritiko ng gobyerno, kaya tumataas yung presyo ng kopra kasi mag-e-eleksyon. Pero maliwanag naman po na sinasabi ni Sir, ni Manong na nagsasalita dito, nung nakaraang taon pa yan. Biruin nyo, pamula daw sa 33, tumaas ng 40, tumaas ng 50, hanggang sa ngayon, 87 na daw ang presyo ng per kilo ng kopra pagka binibili sa kanila mga kababayan. Kasi nga, alam nyo ba, sabi ko nga po sa inyo, sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong na wala daw nagagawa ang presidente. Pero bakit hindi nyo tanungin yung mga kababayan po nating magsasaka? Yung talagang nasa laylayan ng Republika ng Pilipinas. Kasi unang-una, yung mga kababayan po natin na yan ang nakakaramdam ng nagagawa ng gobyerno. At sila din yung makakapagsabi kung sapat ba or kung tama ba yung nagagawa ng gobyerno or kung hindi sapat at may mali. At ngayon, eto na, may nagsasalitang katulad ni Sergeant Nuevo mga kababayan na talagang sa panahon ni PBBM, mataas ang presyo ng kopra. Kasi nga siguro ang tinututukan ng gobyerno ngayon ni PBBM, yung sariling produkto po natin. Iniiwasan natin hanggat kayang hindi mag-import, mga kababayan, hindi po tayo kukuha sa ibang bansa. Hanggat kayang mag-provide na mga farmers po natin para sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino, dito tayo bibili. Sa panahon po ni PBBM yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin.
pansinin nyo, sa lahat ng naging presidente, siya yung na nagbigay katugunan sa mga kahilingan namin. Ganito kasi yan. Nung magbigay siya ng mga sertipiko ng lupain sa lungsod ng Lucena, Quezon Province, may mga kahilingang na ipaabot sa Department of Agriculture. Yun, ngayon nabigyan ng katugunan yung kahilingan ng mga nasa agribusiness patungkol sa coco farm. Ngayon, sa lahat, ako naman ay humingi ng doon sa may mga may-ari ng niyugan dyan na nag-coco farm, magbigay-pugay naman kayo doon sa namumuno sa kasalukuyan, sa ating Pangulo at doon sa Department of Agriculture, magbigay-pugay naman kayo dahil ipagpalagay na nating pansamantala pero napakainam naman ang presyo, di ba? 87 pesos per kilo. Dito pa nga namin 75 pesos na per kilo. Di ba? Ang laking ginawa. Yung isang sakong kopra natin dito pa lang mag 50 kilos na lang sa 75. Isipin nyo, may bigas na kayo, may pang-ulam pa kayo, may pang-gasolina pa, di ba? Ngayon ang bigas 2,000, 2,002. Yung isang sakong kopra. I-times nyo yung 75 pesos. Pagpalagay na lang natin 70 para mas madaling kwintada, 5 times 7, 3,500. Yung 50 kilos, magkano yung bigas? Di ba? Dos, magandang klase na yun. Pabayo, mabango. Yung 50 kilos yun, dito sa amin, pinakang magandang bigas, dos na, 2,200. Tingnan nyo mga kababayan, ang pinagkaiba ng mga keyboard warrior na nakaasa sa magulang na nakabantay sa pagbagsak ng gobyerno. Di ba puro reklamo sila? Pero tingnan nyo yung mga kababayan po nating farmers. Kapag nakapagbenta sila ng kanilang produkto, medyo maganda yung kuha sa kanila, napakasaya na po nila. Kasi biruin nyo hindi alintana sa kanila yung presyo ng bigas. Sinasabi pa nga niya dito, yung dos-dos daw, ibig sabihin baka yung tigtututo, napakagandang klase na daw noon, mabango daw. And then kapag nakapagbenta sila ng kopras, may pang-ulam na, may pang-gasolina na, may bigas na mga kababayan. Ibig sabihin, yung sinasabi niya dito, solved na yung pangangailangan nila mga kababayan. Biruin nyo, sila nga hindi nagre-reklamo Tapos yung mga taga-suporta ni Duterte na yung iba, medyo magaganda na yung buhay, yung iba siguro mga walang trabaho, puro hinanakit, puro reklamo sa gobyerno po natin, saglit na maghanap ng trabaho. Hindi ba kayo nahihiya dito sa mga katulad nito? Na lumalaban ng patas, naghahanap buhay ng patas, tapos ang napakaganda ng sinasabi niya dito. Diba, biruin nyo, pag nakabenta ng 50 kilos na kopra at nakuha ng sa magandang presyo, napakasaya na po ng mga farmers natin. So ngayon may paliwanag siya dito kung bakit mga kababayan, hindi talaga pwedeng ibaba ng sobrang baba ang presyo ng bigas. Kaya nga yung nagsasabi dyan na nasaan yung 20 pesos na bigas, mag-farmers muna kayo bago nyo sabihin na dapat ibaba sa 20 pesos yung bigas. May 3.5. Kasi ulitin ko magkaiba po yung pangarap sa pangako. Yung sinabi ng presidente na pangarap niya, pwedeng mangyari yan kung magtutulungan lang sana ang mga nasa gobyerno, especially ang vice-presidente kung makikipagtulungan sa presidente para tutukan yung pangunahing pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, pakinggan natin mabuti pa to. 5 ka. Di ba ang laki? May natitira ka pang 1.3. May pambili ka pa ng ulam, may pang-gasolina ka pa. Okay, tayo nyo? Service. Di ba? O yan lang. Para doon sa mga nagsasabing ang namumuno ngayon sa ating bansa mahina, walang nagawa, ay kaming nasa agribusiness, mga magsasaka, ay binigyan niya ng pansin. Diba? At yun namang ang medyo nagtatampo lang sa ating Pangulo talaga ay yung nasa mga nagpapalay, kasi nga request ang taong mamayan na ibaba ang presyo ng palay, ang bigas. Kung kaya ang Pangulo ay medyo nahihirapang mag-adjust para sa kaunawaan ninyo. Tingnan nyo na lang yung aking mga bidyong iba na andun yung paliwanag kong iba. Ngayon mga kababayan, tingnan nyo medyo
sumasama daw ang loob ng mga magpapalay. Kasi nga naman yung ang mamamayang Pilipino daw, ibig sabihin ng taong bayan, ito yung mga yung iba, yung mga nagrereklamo mga kababayan na ibaba daw sa 20 pesos yung bigas. Pero kung tutuusin talaga mga kababayan, kapag ka ibinaba ng 20 pesos ang bigas, pagpalagay natin, kawawa ng matindi yung mga farmers po natin. Bakit? Dahil yung palay, bibilihin lang din ng sobrang baba. Lalo na mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, may mga rice tarification lupa. Ano po na ipinasa noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos mga kababayan, minsan ang kontrolado pa ng mga traders mga kababayan yung pagbili ng palay sa mga kababayan po nating magsasaka. So ngayon, kung i-request at mangyayari yung 20 pesos na bigas, ang pinaka-maapektuhan niyan at pinakakawawa niyan yung mga farmers po natin na magpapalay. So sana naiintindihan ng mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, nang dahil dyan sa bidyong yan mga kababayan, binash po siya ng napakatindi noong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, yung mga DD shit. And then sinasabi mga kababayan na kesyo si Duterte daw ang pinakamagaling na presidente, kesyo bayad daw mga kababayan, binayaran daw ito para magsalita ng ganyan. Pero hindi nyo ba nauunawaan? Yung sinasabi niya dito, personal experience po niya sa kung paano naiibenta at kinukuha sa kanila, kung paano binabayaran yung kanilang mga produkto, yung kanilang mga kopra. Kasalanan ba niya na yung kopra ngayon mahal ang presyo kapag kinukuha sa kanila kaysa nung panahon ni Duterte na mas pinahalagahan pa ni Duterte yung produkto ng China kaysa po sa mga local product dito po sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. No? Magandang umaga sa inyo. Eto. Tingnan nyo mga kababayan na ito yung sagot niya doon sa mga bumati ko sa kanya. Ako ay magbibigay reaction lang muli doon sa mga nababasa kong komento patungkol sa mga sinasabi nila. At may mga pagdududa pa na ako raw ay hindi taga Quezon, at may pagdududa pa na nambubula daw lang ako. Ayan. At di lang nila maberbal talaga ako na tahasan, kasi diplomasya naman yung pagkakasabi ko sa mga pagpapaliwanag ko. Hindi lang nila maberbal na ako ay bayaran, no? Sa mukha ba namang ito, magpapabayad pa naman ba ako? Voluntaryo nga akong nagsisiwalat ng aking damdamin. Ang puntos ko lang ay makapagpahayag ng saloobin ko, dahil sobra naman ang mga bali-balita na ang ating Pangulo ay walang nagagawa. Kami namang nasa laylayan ay nasa naman yung, ang punto ko, nasa naman yung aming konsensya na ikinabang kami sa benepisyong kanyang ginawa sa kasalukuyan. Buti pa no, mga kababayan, buti pa yung mga nasa laylayan, no? Buti pa yung mga nasa laylayan na sasabi tong ganito. Nasaan nga naman yung konsensya nila kung hindi sila magsasalita at sasabihin nila na talagang nakikinabang sila sa ginagawang trabaho ng presidente ngayon. Samantalang yung iba kasi, porket panatiko, eto tandaan nyo ha, porket kasi panatiko yung iba, wala nang ibang nakitang tama sa gobyerno, puro mali yung nakikita porket panatiko sila ni Duterte. Yan kasi ang problema sa totoo lang. Porket panatiko sila ni Duterte, ang lahat ng nakikita nila sa gobyerno puro masama. Hindi nila nakikita yung magandang ginagawa ng gobyerno ni PBBM. Sabi ko nga po sa inyo, ang presidente tahimik lang. Tahimik na nagtatrabaho para tugunan ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino, para ibangon ang Pilipinas at para tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga nasa laylayan. So ngayon, buti pa yung mga farmers natin nasasabi yung nasa loob nila at marunong silang tumanaw ng utang na loob sa ating gobyerno, which is kung tutuusin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, yung ginagawa sa atin ng gobyerno, hindi dapat natin itanaw na utang na loob. Pero kung titingnan yung mabuti, yung mga farmers po natin, yung mga nasa laylayan ng mga Pilipinas mga kababayan, talagang nakikita nila yung ginagawang trabaho ng ating gobyerno sa kasalukuyan kaysa yung ginawang trabaho nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman sabi ko nga sa inyo, mas pinahalagahan ni Digong ang mga incheck
kaysa po sa mga kababayan nating Pilipino nung panahon po niya. Ang pinupunto ko lang po, sabi pa nung isa, wala daw sa presidente ang kontrol ng pagtaas at pagbaba ng presyo ng mga produkto. Nasa kontrol pa rin po yan ang namumuno. Ganito po lang yan kasimple. Isang simpleng paliwanag lang po. Sana maunawaan ninyo. Ano po? Kapag ang isang namumuno sa ating lipunan ay mahilig sa importasyon at may produkto naman dito sa sariling atin, ang maepektuhan nun ay yung produkto natin. Ibig sabihin, kapag nag-import tayo, babagsak yung produktong sariling atin. Ano po? Sana po ay nakuha ninyo at naunawaan yung ibig kong sabihin. Kapag ka ang nasa Department of Agriculture, may report sa Pangulo na ganito at medyo kikita yung nasa Department of Agriculture, aba, at ari namang Pangulo ay medyo sasabihin, oh sige, magkano bang atin dyan? Ganun yan, kasimple lang, simpleng paliwanag. Pero kapag ang isang namumuno ay iniisip ang taong mamamayan at ang taong nasa laylayan, ibig sabihin yan, may konsensya yan at alam niya yung paghihirap ng kapwa-tao. Sapul ba? Sapul ba sila? Sabi ko nga po sa inyo, pag ang nagsalita yung mga nasa laylayan ng Pilipinas, talagang sapul kayo. Kita nyo ha? Napakaliwanag naman ng paliwanag dyan. Kapag ka ang isang gobyerno ay mahilig sa importasyon, naapektuhan yung mga local product. Ibig sabihin, naapektuhan yung mga farmers natin dito sa Pinas. Kapag ka yung isang pangulo mahilig sa mga import, mga kababayan. Katulad na lamang nung sinasabi niya kanina, kapag ka daw bumibili siya ng mantika sa merkado nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang malimit niya makita na tatak dun sa mantika galing China. Ibig sabihin, pag galing China, nag-import, mga kababayan. Umaasa tayo dun sa mga produkto ng ibang bansa kaysa tangkilikin natin yung sariling atin. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ganun po yan. Diyan pumapasok yung equality, pantay-pantay na pagtingin. Ano po? Mapasalamat po tayo yung ating namumuno sa kasalukuyan ay hindi siya nagiging mahilig sa mga import ng mga produkto. Ano po? Binibigyang pansin niya yung mga produktong sariling atin. Kung kaya ang produkto natin ay gumaganda ang presyo. Yun nga lamang po, yun sa palay naman, pagdating naman sa bigas, maraming nagrereklamong mga consumer kung kaya't ang Pangulo talaga ay nahihirapang mag-adjust. Hindi ko man si-search pa, sa aking palagay lang, maaring kumuha o sa karatig bansa ang ating pamalaan ng bigas upang masustain yung mga kagustuhan, masunod yung kagustuhan ng mga consumer na dun sa mababang presyo. Ano po? Yun lamang po ang aking munting paliwanag sa inyo. At para naman doon sa munting magpapalay, mag-intercropping na lang kayo at share blessing na lang tayo. Ako nga nagsishare ng blessing kahit pa paano, pa konti-konti nagbibigay ako sa aking mga kapwa ko magsasaka din kahit pa isa-isang kilong bigas kapag medyo may puting maganda sa koprahan. Ganun lang po, unawaan at pasasalamat ng maganda. Dapat lagi tayong nakatuon sa Panginoon upang tayo ay hindi malayo ng landas. Ano po? Kailangan malinis ang ating kalooban at malinaw ang ating pag-iisip. Ano po? Ayan, kita nyo mga kababayan na doon sa mga didisit dyan, minsan kasi magdasal din kayo para hindi kayo naliligaw ng landas. Kasi kahit anong ginagawa ng mabuti ng ating gobyerno, pagdating sa inyo masama pa rin. Ngayon, na napupukaw na mga kababayan, yung mga nasa laylayan po ng ating bansa, mismong sila na ang nagsasalita para itama yung mga maling balita na ipinapakalat po nila laban sa ating gobyerno. Kasi nga naman sa totoo lang, eto mga kababayan mismong isang magsasaka na ang nagsalita na medyo nagiging maganda ngayon ang bentahan nila ng kanilang mga kopra kasi nga ang gobyerno po natin tinatangkilik na yung sariling atin, yung mga produkto ng mga farmers po natin mismo. Kasi nga naman 'di ba ang mandato talaga ni PBBM hangga't kaya
hanggat kaya ng mga farmers natin na punan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi natin kinakailangan mag-import. Kaya nga kung tutusin ngayon, since mga kababayan, mantika yung pinag-uusapan, alam naman natin pagka mantika, talagang ang tatanungin dyan, yung mga nagsusupply ng kopra. Kasi alam naman po natin na kapag marami ang supply ng kopra, mga kababayan, mas masusustain yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino sa mantika. So ngayon, ang nakikinabang mga kababayan ng matindi dito, yung mga farmers po natin mismo, kung uunahin natin yung sariling atin. So kita nyo naman, kahit yung mga magsasaka natin nagsasalita na para itama yung mga fake news na ipinapakalat noong kampo ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, yung sinasabi ng kampo ni dating Pangulong Duterte na hindi tinututukan ni PBBM yung ating mga magsasaka at wala, porket hindi na ibibigay yung presyong hinahanap nila, ngayon, mismo mga farmers na yung nagsasalita. Ano po mga kababayan, mismong farmers na yung nagpapakita na may nagagawa talaga ang ating gobyerno. So ngayon, comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo, hingil po dito.